tinig. Muli tayong nagbabalik dito sa Tinig ng Bayan para himayin ang mga pinakabagong kaganapan sa ating bansa. Ngayong araw, usap-papan sa social media ang kumakalat na video ni Davao City Mayor Baste Duterte kung saan muli nating narinig ang kanyang matapang at prangkang pananalita. Sa video na ito, mapapansin ang estilo ng alkalde na kilala nating lahat, direkta at walang paligoy-ligoy. Bilang isang leader mula sa Davao, hindi na bago sa atin ang ganitong klaseng paninindigan, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan at ang mga isyong bumabalot sa kanilang pamilya. Kung pakikinggan natin ng mabuti ang mga binitiwang salita ni Mayor Baste, malinaw na may pinanggagalingan ang kanyang emosyon. Ito ay ang kanyang obserbasyon sa kasalukuyang takbo ng politika at ang mga hamon na kinakaharap ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sa kanyang mga pahayag, tila ipinaparating niya na handa silang tumayo at ipagtanggol ang kanilang prinsipyo anuman ang mangyari. Ang ganitong uri ng tough talk ay madalas bigyan ng iba't ibang interpretasyon ng publiko, ngunit sa panig ng kanyang mga taga-suporta, ito ay simbolo ng katapangan at tunay na malasakit na hindi natatakot bumangga sa agos. Mahalagang suriin natin ito ng maigi, mga kababayan. Sa gitna ng mga diskusyon tungkol sa ICC at iba pang usaping nasyonal, ang boses ni Mayor Baste ay nagsisilbing paalala na may mga leader na handang magsalita ng direkta sa publiko ng walang preno. Bagamat may mga bumabatikos sa ganitong paraan ng pagsasalita, hindi maikakaila na nakakakuha ito ng atensyon at nagbubukas ng mas malalim na diskusyon tungkol sa accountability at sa tunay na kalagayan ng ating gobyerno. Bilang mga mamamayang mapanuri, tungkulin nating timbangin ang bawat panig at intindihin ang konteksto sa likod ng bawat matapang na pahayag. Kaya naman, mga katinig, ano ang inyong opinyon sa naging pahayag na ito ni Mayor Baste Duterte? Sangayon ba kayo sa kanyang naging estilo ng pagsasalita o sa tingin nyo ba ay may mas mainam pang paraan para ipahayag ang ganitong mga saloobin? Napakahalaga na marinig natin ang inyong mga kaisipan kaya huwag kalimutang i-comment ang inyong mga reaksyon sa ibaba. Siguraduhin din na nakasubscribe kayo at naka-on ang notification bell para lagi kayong kasama sa ating mga susunod na talakayan dito sa Tinig ng Bayan. Hanggang sa muli, ito ang inyong boses, ito ang inyong paninindigan. Maayong buntag sa inyong tanan. Kumusta man ang kinabuhi sa kung mga pinalanggang dabawin nyo? Mahal ang gasolina, giatay. Pero sige lang, kita nga dabawin nyo, di ta arte. Matubang tagamay kalisod, pero kita magpadayon tas to mga kinabuhi. Bago ko magsugod sa kong panulti, gusto ko mo-greet o good morning sa ato ang Vice Presidente nga si Inday Sara Duterte. Na members of the diplomatic corps, naa si Senator Bongo, padung pa siguro, Vice Mayor Rigo Duterte, Congressman Omar Duterte, Kong Isidro Ungab, Congressman Leandro Libiste, Congressman Kiko Barzaga, Vice Mayor Harold Respicio, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Rowena Guanzon, Ronald Cardema, Attorney Ferdinand Topacio, Mayor Jornas Cortez, city government officials, other distinguished guests, o sa tanan ninyo mga dabawin yung gwapa o gwapo, ning tuo pod mo. Ako, unas tanan magpasalamat ko sa security cluster nato. Tanang mga taga-gobyerno, karong bulana nga nagtrabaho, para maplastar ang tanan dabawin nyo, PSSO, atong polis, atong sundalo, atong fire, tanan. Huwag na ako'y nalimten, TF Davao. Salamat kaayo. Gikan sa kong kasing-kasing. Salamat kaayo sa inyong pagbantay sa mga dabawin nyo. Tanawa takron. Kini ato mga bisita, akong gipang dadre. Kikibaw mo nga ako. Ako di ko gusto mag-istorya politika, pero ginagmay lang. Kaya ato ang focus karon, araw ng Davao. 100 years na itong City Hall.
but pasabot ana 100 years gaparog lang gihapon ang mga Dabawenyo o kusgan lang gihapon. Dagantag giagian ang ato ang local hero nga si former President Roa Rodrigo Duterte ilang gihilabtan karon unsay nahitubo sa toa. Nagtuo sila muhinay ta, nagtuo sila maluya ta, pero tanawa ang uasa ta karon sa motang ni kusgan kay ilatang gisuwayan. Doon na lang ko yung mga giya. Pero gani, akong gipaila-ila kaninyo ni mga tao na sa likod na mga bisita nato. Hapit pa gani mag-away kay tanan buang. Tanan isog. Kita mga Dabawenyo, maisog ta. Pag kita gani, itulak sa corner. Imong ipiton, wa tay laeng himoon, di man ta hilabtanon. Pero kung inyo may suwayan, makatilog yun mong sokol sa inyong kinabuhi nga wa pa ninyo makit sukad-sukad sa inyong natao mo. Naalang ko yung mga gamayng giya para sa ato para sa tanang Dabawenyo na gusto na kong basahon sa inyo ha. Una asenso para sa tanan. Dili lumba ang pag-asenso. Suportahan ang matag-usa nga mulambo aron dungan tang mulahutay para sa nindot nga dakbayan. Ang tinuod nga kalambuan kauban ang tanang katawhan. Kung musaka ang usa ka Dabawenyo, ang atong tumong o dapat natong panganduyan nga musaka ang tanan, walay mabilin nga Dabawenyo pagkitang tanan mo asenso. Pagkaiusa ang matag pamilya, importante kaayo ni. Sa matag panimalay, kinahanglan manukad ang panagiusa. Pag hinatagay o pag sinaptanay, kay ang nagkaiusang dakbayan, pundasyon ang pamilyang ligon ug naay baruganan. So kita magsugod sa atong mga panimalay, disiplinahon na itong mga anak, pasudlo na itong eskwelahan. Importante, naapoy kahadlok yun sa Ginoo. Katulo, Ginoo ang sentro sa tanan. Sa kanunay, di malimot sa pag-ampo o pagpasalamat sa Ginoo. Kay ang kaabunda sa atong kinaiyahan, kasaysayan o katawhan, panalangin ka na gikan sa kahitasan. Gibaw mo, kung unsa man ang sitwasyon nato aning kalibutanan di man gyud nato matubagtanan. Mao na ang uban diha salig lang sa Ginoo, ibili na nato sa iya ka. Basta kitang tanan, himo lang og kaayuhan sa matag usa. Disiplinado sa katawhan. Maghinatagay, dili ta magsinikuhay, labi na karon nga daghan na kaita. Ang Davao 1.8 million ang populasyon nato. Kung kita way balaod, walay order, magkagubot gyud ang tanan. Mo nang ako, salamat kaayo. Ikaduhang termino nako ngaron nga na mayor ko, swerte kay ko kay ang Dabawenyo buutan og disiplinado wa gyud kuno tagaig labad sa ulo. Naaray ubang badlongon diha pero sultihan ta mo pagbag-o na mo kay ang bangag ninyo nga presidente monaog na utrages ninyo. So natay mga balaod, mga ordinansa, parehaan ng liquor ban, smoking ban, firecracker ban, speed limit, curfew, uguban pa, tumana lang ninyo. Kay dili man na pang-ipit sa inyo kundi para maplastar tang tanan aron hapsay ta harmonious ato mga kinabuhi og diha ta nailhan sa tibuok Pilipinas kay kita nakapanaog og nakapaimplementar ingana nga balaod sa usa ka dakbayan og kitay pinakauna. Kay ang panggobyerno, dili lang kami nga nasa gobyerno, di lang ang administrasyon nato, di lang ang mga konsehal, ang mayor, ang vice mayor, ang congressman. This is a collective effort of all Dabawenyos.
Kung dili, walay active participation from you, why mahitabo sa tuwa. Mo na, again, magpasalamat ko sa inyong salig sa atong lokal nga gobyerno. Thank you kaayo. Salamat, ana. Doon na pa, wapa ko na human. Sige lang, kay hapit ng paniod to. Gutom na po ko. Hapit na ni. Ang mga kabatanunan kinanglan edukado. So walay maglaroy-laroy. CSWDO, salamat po kuanin nila, bantayan nila itong mga bata. Way maglaroy-laroy nga bata sa dalan, oras sa ting eskwela. Kinanglan edukado, og baton og gugma sa dakbayan. Ato silang giyahan nga malayo sa bisyo o kadautan. Ang responsableng kabatanunan maoy magdala sa atong syudad sa mas dakong kadaugan kay ngano wa may laing mopuli nato kundi atong mga anak ug mga apo. Mao nang padak-o nato sila ug giyahan nato sila taman sa tungkaya ug taman sa tungkayang ihatag nga gugma nila. Padak-o ninyo nga botan ug disiplinado. Kay pohon sila mopuli ang katong mga problema mga sulbad nato karon bag-o na ilang problemahon kay kitay mo sulbad ana karon tagaan nato sila nindot nga kaugmaon. Balaod nga patas sa tanan. Tanan patas sa mata sa balaod. Mao gyud ni akong balikon sa inyo tanan diri sa dakbayan nato. Walay dato, walay pobre, walay bayot, walay tumboy, walay laki, walay babae, walay tiguwang, walay bata. Basta kita tanan, pag musulti ang balaod, patas ta. Walay pilion ang balaod dere kung walay pribilehiyo dere pag-abot sa balaod. Aron kitang tanan patas. Mas lami ang kinabuhi kung kita ay to ay lang ta magkuan. Timan ina ninyo kana mga name dropping ayaw mong tuwa na naay mo dakop ay ako si general, ako si mayor, ako si vice mayor, ayaw mong tuwa na, nay mo singit sa inyo sa linya, ayaw mong tuwa na, kitang tanan dere patas, tanan ta mo linya. Mo na importante, kay aron atong lugar, nindot og organisado, plastar. Salamat kaayo sa inyong pagtuman, ana, kana nakita nako, sukat sa akong pagkagamay pa dere. Thank you kaayo mga dabawin nyo. Hapit na gyud. Kabalo kong napas mo na mo. Ang droga o krimen atong kalaban. Padayon natong paggangon ang illegal nga droga o kriminalidad. Hinumdume ang culture of security. Importante nga na karon. Kaya doon na tayo administrasyon nga ginapasagdan mobalik na po ang mga ingunaning mga botang pareha ng mga NPA sa ato mga kabukiran nga magsinamok na po sa mga kinabuhi sa mga tao. Munahan yung kalimting nga naatay culture of security kay bisag unsa pa ng pangsamok ang ilang buhaton di ta nila magkaya kung magkahiusa ta og nakasabot ta sa tuntumong nga naatay kultura nga ingunani. Mora to. Di bitaw. Kapoy na kay mga masuko ba mo nang nagdala po kog mga kauban na kung suko pod. O di nakadungog mo. Pero kani mga tawhanan nagtuo ko nga naa ni sila mga revolusyonaryo na kasing-kasing. Kay sa panahon kung kanus alisod kay motingog kining mga tawhanan nga giimbita nako diri sa akong likod karon. Pipila lang ni sila nga ni istorya sa kamatuoran ug unsa gay tinuod nga nahitabo sa atong nasod karon. Kanay po ang importante kaya sa kuha sama sa kuing mga patas tang tanan walay diskriminasyon sa tinuuhan. Atong ginarespeto ang tanang relihiyon, tribo. Oy, ang mga deputy mayors din nakalimot ko ninyo. Huwag ito mga gwapa na mga tindaog din mga mutya, ha? Gwapa kayo mo. Sige, niingon lang gani ko, tinuod man.
tribo, gigikanan basta para sa kaayuhan. Kay dinhi sa Davao City, pag musod ka dire, Dabawin nyo tang tanan. Kini ang Davao, mo to, ANGDABAW. Ang Davao. Kuya ano? Kuya ano ba? Kini ang Davao, kini atong puloy-anan, atoning ampingan. Una-unaan ninyo, nga atong dakbayan, balay ninyo. Kung gusto ninyo inyong balay limpyo, silhigan ninyo, huwag na magkalat, badlungon ninyo. Huwag na magsinamok, badlungon ninyo, storyahon ninyo. Huwag pasagdan ninyo, mahugaw. Huwag di mo mabadlong, magkagubot. Sumuna, baliko na ako, ato aning balay. Dili ni akua, di ni iyaka, ato aning tanan. Ampingan na to ang atong dakbayan. Ang pinalangga na tong Davao City. Kitang mga Dabawin nyo, kita ang kusog ug pundasyon sa atong pinalanggang syudad. Layo na taog na aptan apan mas dagan patag kadaugan na makabot basta kita magtinabangay ug magpabiling disiplinado. Kining tanan atong hinumduman aron sa kanunay garbo nato moingon Dabawin nyo me. Padayong mulambo, padayong magkahiusa, mabuhay ang Davao City! God bless you all. Happy araw sa inyong tanan. Napatay ko ingnon. Akong pilion nga presidente karon 2028 si Inday Sara Duterte. Masuko na ko bantay lang mo ako'y makasaban. Sige, ha? Salamat kayo. Mabuhay mo. Thank you kayo. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!